Muling nagbalik si Hijikata sa bonus chapter, at hindi may kakaila na nakakapigil hininga ang panel na iniwan sa atin ng mga may akda. Dito'y makikita si Hijikata habang masinsinang nagsasanay upang mahasa ang isang ultimate sword technique na minsang ginamit ni Susanoo sa kanyang makapangyarihang laban. Ngunit hindi lamang iyon ang ating tatalakayin sa araw na ito. Kasama rin sa ating diskusyon ang isang espesyal na karakter na nagkaroon ng mahalagang papel sa digmaan ng mga primordial gods. Bukod pa rito, ihahatid ko rin ang eksaktong detalye kung kailan at paano nahawakan ni Beelzebub ang sinumpang sandata ni Satan. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, bonus chapter 77. Carrying the light blue color. Sa simula ng bonus chapter, sinalubong ni Shinpachi at ng iba pang miyembro si Keisuke upang tanungin kung kumusta na ang kanilang kaibigan na si Soji Okita. Tumugon si Keisuke na huwag na silang mag-alala sapagkat ang kanilang pinuno, si Isami Kondo, ang nag-aasikaso kay Soji sa kasalukuyan. Gayunpaman, dama ang pagkadismaya ni Shinpachi dahil hindi man lamang nagpakita si Hijikata sa arena upang suportahan si Soji sa laban. Natapos ang round 10 ng bakbakan ng walang kahit anino ni Hijikata na sumulpot. Bilang tugon, sinabi ni Hajime Saito na marahil ay naengganyo si Hijikata sa laban ni Soji, dahilan upang abalahin nito ang sarili sa pag-e-ensayo. Dagdag pa ni Hajime, malamang sinasabi ni Hijikata sa sarili na siya ang pinakamalakas. Nagtawanan ang grupo sa pahayag ni Hajime dahil tago sa katotohanan ang sinabi niya. Kilalang kilala nila si Hijikata at ang kanyang matinding determinasyon. Nakangiting sumabat si Shinpachi Nagakura, sinasabing dapat din nilang pagsikapan ang kanilang mga sarili upang hindi magpatalo kina Soji at Hijikata. Kinailangan din nilang mag-ensayo ng mas masigasig. Samantala, lumipat ang eksena sa isang lugar na wasak at nagkagulo ang paligid. Sa di kalayuan, makikitang nag-e-ensayo si Hijikata. Nagmumura siya habang sinasabing, siraulong Soji na iyon. Lalo pa siyang naging halimaw na hindi ka panipaniwala. Nagngingit-ngit si Hijikata at ibinubuhos ang lahat ng emosyon sa kanyang masidhing pag-e-ensayo. Di nagtagal, ngumiti siya at buong kumpiyansang sinabi, ako ang pinakamalakas. Sa dulo ng talim ng kanyang katana, maaninag ang imahe ni Soji, na tila binabalikan niya ang hitsura nito noong huling yugto ng bakbakan sa round 10. Biglang nabahing ng malakas si Hijikata at tinanong ang sarili, kailangan ko na bang isuot ang damit ko? Sa sumunod na eksena, makikita siyang suot na ang kanyang damit habang bakas ang kanyang kumpiyansang ngiti. Sa huling panel ng manga, ipinakita siyang nag-e-ensayo pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pinagsasanayan ay ang rurok ng swordsmanship ang musoke na ginamit ni Susanoo. Para sa mga nag-aakalang walang halaga ang bonus chapter na ito, nagkakamali kayo. Ang chapter na ito ay naglalaman ng nakakikilabot na katotohanan na maaaring hindi napansin ng karamihan. Sa simula pa lamang ng panel, malinaw na ang matinding pagkasira ng paligid ay dulot ng mga sword slashes ni Hijikata. Hindi lang iyon, dahil sa mga rebulto sa paligid, makikita na target niya ang mahahalagang bahagi ng katawan mula kamay, balikat, hanggang sa mas mababang bahagi. Sa mga nagsasabing kaya niya lang iyon sa rebulto, nagkakamali kayo. Literal na malakas si Hijikata, at ang sinasabi niyang siya ang pinakamalakas ay hindi basta pagmamalaki lang dahil, ito talaga ang katotohanan. Siya ang pinakamalakas sa Shinsengumi Squad noong panahon nila. Sa huling panel, malinaw na kinokopya na niya ang musoke na nakita niya kay Susanoo, at walang duda na mamamaster niya ito. Kung sakaling magsimula ang panibagong digmaan sa kalangitan, maghanda kayo dahil si Hijikata ang isa sa mga lalaban at magpapakawala ng isang kakaibang bersyon ng musoken. Para sa mga nakabasa na ng buong manga ng Shinsengumi, alam kong sabik din kayo sa ginagawa ni Hijikata. Kapag may nais siyang matutunang sword technique, nagagawa niya ito, ngunit palaging sa sarili niyang bersyon mas astig, mas matindi. Hindi pa matatapos ang usapan natin tungkol sa bonus chapter sapagkat, balikan naman natin ang isang mahalagang panel na naganap sa digmaan ng mga primordial gods. Sa kabanatang ito, may isang nakakagulat na revelasyon, lumitaw si Adam, ang pinakaunang tao. Bagamat walang direktang paliwanag mula sa mga may akda, malinaw na makikita ang kanyang presensya sa gilid ng panel. Ang eksenang ito ay nagpapakita na kasama niya ang mga Diyos. Ngunit narito ang tanong, paano lumitaw si Adam sa ganitong konteksto? Posible kayang ang mabilisang pagdami ng mga Diyos ay nagresulta rin sa paglikha ng pinakaunang tao, tulad ni Adam, sa panahon ng digmaan. O baka naman, ang karakter na ito ay isang kawangis lamang at hindi talaga siya.
Sa ngayon, ito ay nananatiling palaisipan dahil walang ibinigay na karagdagang paliwanag ang mga may akda. Balikan naman natin ang kwento ng mga primordial gods. Sa naunang talakayan, nabanggit natin na mula sa kabuoang 77 primordial gods, 3 na lamang ang natira base sa chapter 77. Ang karamihan sa kanila ay nagdusa at nagkadurog-durog matapos gamitin ang kanilang buong kapangyarihan upang aisil sina Oden. Kabilang sa natitira ang kilalang Diyos ng Japanese mythology na si Izanagi. Batay sa aking teorya, ang 2 pang natirang primordial gods ay sina Gaia, ang primordial goddess ng Greek pantheon, at isang misteryosong primordial god na hindi pinangalanan na maaaring konektado kay Siegfried. Paano nauugnay si Siegfried? Ayon sa mythology, si Siegfried ay isang mortal, ngunit sa record of Ragnarok, naging demigod siya, isang nakakaintrigang kaganapan. Sa palagay ko, ang ikatlong natitirang primordial god ay maaaring nagbigay ng kanyang kapangyarihan kay Siegfried. Ito rin ang posibleng dahilan kung bakit alam ni Siegfried ang buong katotohanan tungkol sa nakaraan, maaaring naipasa sa kanya ang mga lihim na impormasyon sa tunay na naganap. Bagamat ito ay isang teorya pa lamang, maraming pangyayari ang sumusuporta rito. Ngayon, idadamay natin sa talakayan ang isa sa 4 pillars ng Yggdrasil, walang iba kundi si Satan. Papaano nga ba sila naging konektado ni Beelzebub? At kailan nga ba nahawakan ni Beelzebub ang sinumpang gamit ni Satan? Ayon sa opisyal na impormasyon mula sa manga, nang isilang si Beelzebub, isang matinding kidlat ang bumagsak mula sa langit. Tinupok nito ang lahat ng nasa paligid, hanggang maging abo ang lahat. Ito na marahil ang eksaktong kaganapan ng ipinahawak sa bagong silang na si Beelzebub ang sinumpang gamit ni Satan, kung saan nakapaloob ang kamalayan nito. Ang eksenang to ay maihahambing sa nangyari ng mahawakan ng isang ordinaryo at hindi kilalang Diyos ang sinumpang espada ni Odin na naglabas ng mapaminsalang aura, parehas na parehas walang duda. Mukhang may mga Diyos na nagbalak upang gawing vessel si Beelzebub ni Satan. Ang planong ito ay tila naging dahilan kung bakit napakatagal bago napagtanto ni Beelzebub na siya at si Satan ay iisang nilalang. Wala siyang kamalay-malay na noong siya isinilang pa lamang, siya na ang piniling maging sisidlan. Ang kawalan niya ng kaalaman tungkol dito ay maaaring sinadya upang hindi niya agad matuklasan ang katotohanan. Ngunit narito ang pinakamalaking tanong, sino nga ba ang nasa likod ng planong ito? Posible kayang si Odin ang tunay na mastermind sa likod ng lahat? Ito ay nananatiling palaisipan na nag-iiwan ng maraming posibilidad. Ano ang inyong opinyon sa usaping ito? Bago tayo magtapos, pag-usapan natin ang 2 pang miyembro ng Yggdrasil sina Chaos at Ymir. Tingin ko sila rin ay nagpaparamdam na sa Apocalypse of the Gods, ngunit tila hindi pa gaanong napapansin ng karamihan. Maraming haka-haka na nakita na natin sila sa mga nakaraang kabanata, ngunit sino nga ba sila? Ito ang isa sa mga usapin na ating tatalakayin sa mga susunod na content, kaya huwag kalimutang abangan ang mga update. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung may ideya o reaksyon kayo, huwag maiyang mag-iwan ng komento. Salamat. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Umiiral ang takot, ngunit di natin ito ikinatatakot, dahil ang mga puso natin ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Hindi ba kahit anong mangyari, tayo'y magkasama?